Andito tayo sa office ko at ito ay makikita nyo yung stable at saka siyempre sa aking likuran ay yung ating mamahal at pinagpipitagang Pangulo, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito naman yung larawan nung ako ay nag-o-staking sa kanya. Ito, itong dalawang larawan na ito. At dito ay makikita nyo, meron akong picture dito ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. at saka si Madam Imelda Marcos. Bata pa sila dito. Oh. Kasi ang talagang idolo ko, ang number one idol ko ay si Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. At ako ihangang-hanga sa kanyang panunungkulan, sa kanyang pagsisibig sa bayan, pagmamahal sa bayan. At ito naman ay yung picture naman ng aking kabiyak. No? Ito sa Malacanang ito at nandun ay nasa portrait kami ni Presidente Bongbong Marcos. Ito yung aking kabiyak. Ito, meron akong piano-pianuhan dito kasi mahilig ako sa musika. Ito naman yung Lady Justice. Yan. At of course, ito yung Let the Marcos Truth Prevail. Ito mababasa mo dito lahat ng mga katotohanan at lahat ng mga kasinungalingan nila kay Presidente Marcos dito mo mababasa. Dahil na para sa akin ay talagang isang napakagaling na si Presidente Marcos Sr. Para sa akin siya pinakamagaling na presidente ng ating bansa. Wow. Ito, gawa ni Ray Cunelas, isang painter sa Binangonan na napakahusay. Nakita niyo yung detalye niya? Ito, favorite ito sa mga gawa niya. At ay itong isang libro rin tungkol sa kay President Sr. Itong Marcos Legacy na sinulat ni Cecilio Arillo. Napakaganda rin itong libro nito na marami kang mga impormasyon na malalaman about President Marcos Sr. And ito, siyempre, yung bagong Pilipinas na coffee table book na under the leadership na tayo ni Presidente Bongbong Marcos. Ayan. Dito nakalagay yung mga unang achievements niya sa first year of office. At dito rin namin ni-launch yung bagong Pilipinas na sinasabi, One Nation, One People, Building a Better Future Together. Ang sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos dito ay yung sama-sama tayong babangon muli. Yung aming campaign line na sama-sama tayong babangon muli ay dito niya talagang itinalaga yung advokasya dito sa bagong Pilipinas na advocacy ng ating mahal na Pangulo. Ayan. May mga painting ulit ito. Etong opisina na to, yung mga kagamitan dito, yun nato sa staff room ay mga minana namin yon sa lumang opisina dito sa Office of President. Ito namang mga gamit nito dito ay sariling bulsa ito. Punahin tayo, ang ganda naman ng opisina, ang ganda ng mga syempre kami na bumili niya sariling bulsa namin dahil na pag kami mga bisita tayo ng mga dumadalaw dito, gusto rin naman namin ng presentable na ano. Kagaya nyo, di siyempre ayoko naman kayong papasukin sa isang opisina na hindi maayos. Ayaw ni Saya. Dito tayo sa aming conference room dito sa Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation, ay yung tawag natin o PAPA. No? Dito nakalagay yung mga picture namin ni Presidente, ni Madam Imelda, Nanay Imelda, si Senator Ivy. Marami kami mga pictures ito, iba-ibang mga iba-ibang mga at ito nakikita nyo yung itinaas Presidente Bongbong Marcos yung aking kamay bilang hudyat sa pagkakandidato namin noong
2022. At ito, yung tinataas niya yung kamay ko. Ganon din dito. Ito naman yung pagdalo ko sa death anniversary ni Presidente Marcos Sr. Ito kasama ko dito si Nanay Imelda. Ito naman nag-uusap kami ni Presidente ng mga ano-ano mga bagay. Ito rin, no? Mga pictures namin ni Presidente. Ayan. Itong isa sa pinakamagandang picture namin. Yung nasa ano to libingan ng mga bayani. Anong year po? Year mga 2018 yata yun, no? 2019. Ito yung pag-take ko ng OS nung ano. Ayan. Ito naman picture namin ni Madam Lisa, First Lady. At saka, iyan pa, marami. During the campaign. No? Oo. Ay, ito naman yung picture namin sa bahay ko nung nag-lunch si BBM sa bahay. Kasama yung misis ko. Sa bahay ko yan. Ito ay ano to, sa isang event din namin. Ito sa libingan ng mga bayan. So, ano, pangalawang taon nung anniversary ng nung nailibing niya si Presidente Marcos Sr. Ito yung picture namin nila President BBM at saka ni BP Inda proclamation Philippine Arena. Ayan. Ayan. Na-suppressa nga ako dahil yung mga pictures na yan, matagal nang wala sa cellphone ko yan eh. Yung pala na itago nung aking daughter. Nakakatuwa kasi nung mga panahon na yan, mostly dyan, ay nung mga panahon na hindi pa presidente si President Bongbong Marcos. At ang kuha lamang dito na presidente na siya, ito na lang taking ko. Pero lahat yan ay nung hindi pa siya presidente, nung mga panahon hindi pa kumbinsido na to presidente. Kaya nakakatuwa dahil na akalain mo ba naman na maging presidente pala yung kaibigan mo? Secretary, marami kasi mga nagtatanong ngayon na tila hinahanap ka no, nasaan na nga pa si Atty. Larry Gadon. So, ayan, sa mga hindi nakakalam, Secretary, pwede mo ba kami ipasyal dito sa opisina nyo? Oo, dito makikita nyo na very active naman tayo at dahil na ang ating role naman ay advisory role ako, kaya hindi talaga ako naghahawak ng mga implementation ng projects. At although may mga projects tayo na ako mismo nag-aasikaso, akong maharap, kagaya ng TV, yun ang aking isa sa mga role sa Marcos administration, ng magbigay ng impormasyon sa mga tao ng mga achievements na ginagawa ng gobyerno at saka yung mga plano pang susunod. At ako naman ay merong patuloy din naman yung BBM Batang Busog Malusog at marami na nag-adapt nito, no? Maraming mga organisasyon na sila na mismo nagpapatupad nung aking mga inumpisahan. Kaya nagpapasalamat ako sa Presidente sa pagkakataon na naibigay niya na tayo naman ay magkaroon din ng role sa paglilingkod sa ating mga kababayan at sa ating bansa.